Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyo April 1 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Inayos ko lang yung mic ko. Kung gusto niyo talaga na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang, general reading tayo, Virgo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung warning, hindi yung negative, is a warning. Para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, at pwedeng maiwasan at iba pa. Try to analyze para magkaroon kayo ng positive outcome. Pero kung gusto mo na positive lang, pasensya na, baka hindi mo magustuhan. Tingnan natin. Virgo. Distant friend is thinking of you. Pwedeng kapatid mo, magulang mo, basta nasa distansya sa. Ganyan. Kasi also kapatid is friend din yun, di ba? Yan. And also we have the eagle, triumph over trouble, obstacle. Nandun ka sa point of challenging, no? Hando yung point na yun. Nagkakaroon ka ng mga targeting situation, may gusto ka mga fokusan, may mga obstacle na gusto mong ma-fix or ayusin. Ayan. Parang nandun ka sa point na yon of eagle. Targeting something or focusing something in life. May mga opportunity or windfall coming sa iba sa inyo. Sa nakita ko dito, mga parating sa'yo pera o magpipinch ka daw ng pera. O financial pinch, ibig sabihin, blessing is coming, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Yan. Pero pagdating kasi kay Eagle, ibig sabihin, tsaka ito, paggastos. Ito. No, ibig sabihin, maraming lalabas na pera o may mga gagastusin ka talaga, ganyan. Pero, wag ka pa rin mag-alala kasi may parating pa rin naman na pera sa'yo. Kasi handito si funnel, yan. Hando yung point din na meron kang maiisip na bagay na parang you learn from the past situation. Kaya handito ka na kay Eagle. Halimbawa, ay dati hindi ka nag-ipon ng pera, dati ganito, dati ganyan. And you learn from that situation and now handito ka kay Eagle. No, handun ka na sa focusing at handun ka na sa action and resolving the obstacle ng buhay. Yan, nagkakaroon ka ng mga triumph situation ano, sa iba sa inyo or magkakaroon. Virgo, karma, you will reap what you have sown. Okay, kung ano yung trabaho mo, kung ano yung trabaho mo in the past, yun yung ma-harvest mo, no? Kung in what way, hindi ko alam. Halimbawa, exercise ka na exercise, and you harvest it in a good way, siyempre. O kaya, you take good care of yourself, nagiging careful ka sa iniinom kinakain mo, then, good health ang result. O kaya sa pera, mga ganon. O kaya sa trabaho, kung ano lang yung trabaho mo, any situation, kung ano yung trabaho mo, yun ang marireceive mo. You will harvest it. Someone's trying to come between you and friends or something you want. Merong tao, pwede pagtitingnan ko to, may tao, and eto, may tao in a far away, ano, na maaaring kukontak to sa iyo. Dito, or sa kung if there's a third party relationship, kung sa iba dito sa third party relationship, may mga karma na parating. Kung sino ang may third party. Yan. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ha. A sincere wish will be granted. Sabi dito, merong kang gagawin na isang mahirap na sitwasyon sa buhay mo and it will be granted. Ganyan. Pero, kung magiging sincere ka doon, kasi sincere ka naman kasi andito kasi si Eagle eh. Magiging sincere ka sa gagawin mo, yun yung ma-harvest mo. Ayan.
Kasi ito hirap 'to, eh. 'Di ba parang needle siya tapos lalagay mo yung ano, sinulid, ganyan. Mahilig ba kayo magtahi o may mga tatahiin kayo? Yan, may mga ibon ba kayo, aso? Yan ang nakikita ko dito. O kaya yung iba sa inyo kung talagang sincere ka dun sa sitwasyon na yun, kailangan mo talaga siyang pagtrabahuhan, 'no? Mahirap, parang may susuungin ka na isang mahirap o challenging na situation and kung hindi ka susuko doon, it will granted. Basta wag kang makakalimot na maging eagle, ha? Yun. And a period of ill health, depression. May mga sitwasyon daw na by this April din, may mga worrying situation ka na pagdadaanan. Pwede rin sa health issue mo o kaya sa health issue ng malalapit sa'yo kasi andito si dog, no? O kung may mga alaga ka, pwede doon. Or yun nga, mga siguro dito sa situation. Kasi andito kasi ano eh, good naman siya. Eh, pero andito kasi sincere. Yeah, maaaring may mga pagdadaanan ka na worrying, depression, stress, pagkaalala lang talaga siguro dito sa sitwasyon na, no? Pero tingnan pa rin natin yung card. Mag-ingat ka rin sa langaw, no? Yan. Baka may, syempre may mga ano yan, madumi kasi siya, di ba? Also din sa problem kasi. Pero kung magiging sincere ka daw, doon na magiging okay. Kung sa health issue ito, siguro na lang yung point na may mga mananakit sa iyo. Yan, masakit yung buto-buto mo, kalamnan mo, kasukasuan mo, paa mo, mga ganyan sitwasyon. Yan, siguro may mga time din na sasakit ang ulo mo. So, nakita ko dito. Yun, kung sa iba naman sa inyo is pwedeng may tao na na medyo mas stressful ka sa kanya. Ganyan. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin. Someone's going out of your life or the end of situation. May aalis daw sa buhay mo. Marami kasing klaseng pag-alis. Pwedeng pag-alis for a while or pag-alis for alam nyo na yon, forever, mga ganun sitwasyon, no? Maraming klase ang pag-alis, kaya wag niyo masyadong i-ano to, no? Yeah, maraming klase ang pag-alis. Or meron daw sitwasyon na magtatapos na. Ganyan. Halimbawa, magkaroon ng mga problema, nagkaroon ng mga ubo, sipon, lagnat, or any ill situation, maaring yun is magtatapos na. Pero kasi handito kasi sinida sa thread, handun yung point na kailangan yung pagtrabahuhan talaga siya at you need to be very careful din, di ba? Yan ang nakikita ko. Sa iba dito, yung mga gulo, away, o hindi pagkakaintindihan, siguro magtatapos na siya. Ganyan. Ako nakikita sa inyo. Eh, oy, good. Wow, horseshoe, 'di ba? The good luck. Congrats ano. Andito talaga si blessing sa iyo. May good luck na darating sa iyo by this April. Congratulations. Ibig sabihin this is the end and the beginning, the casket ano. Kaya andito na si successful and the blessing coming sa iyo. Ito na yung magagrant na talaga yung ninanais mo. Yan, may mga ninanais na magagrant na sa iyo sila ko. Ang ganda. Ang ganda. Yan. Magkakaroon ng ano, calmness or makakaramdam ka ng peaceful of mind. Tingnan natin. Energy ni Virgo. Ay. The Nine of Cups. Okay, when it comes sa you, oy, the sun, di ba? Ang ganda. When it comes sa yung energy, masaya ka. No? Handun yung saya, handun yung hope, also handun din you are more on focusing to yourself this time, ano, sa nakikita ko sa dito. Nakikita ko naman sa iyo na satisfy ka in what you have, spiritual, emotional, physical, mga ganyan situation, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. And also, ang energy mo rin dito is andun yung comfort mo, no? Andun yung comfort na okay ka, komportable ka, okay ka sa meron ka sa ngayon, ganyan. Hindi man siya, hindi, kasi also di sa 9 lang kasi to, di ba? Hindi man siya ganun ka, hindi naman siya ganun ka complete talaga, pero satisfy ka talaga. Andun yung comfort of life.
Kumbaga nandun yung point of you are more on thinking in a positive way, no? Nandun yung energy mo. Sa iba sa inyo, you are more on focusing to yourself this time. Ganyan. Andun ka sa point din na may mga bagay ka na i-develop or may mga bagay ka na ini-recover o ini-improve this time. Yan, ang nakikita ko sa iyo dito. May ginagawa ka daw. Or may gagawin ka. Ano naman ang parating kay Virgo po? Parating po sa kanya. Parating po kay Virgo. Please show me. Hi, Devil. Okay, parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo is, also we have the Ten of Cups na nakikita ko sa iyo dito. Meron ka daw tao na i-ignorein. You will ignore it. Kapamilya? Or babae? May lalaki din eh, no? Dochi ka, kung alin doon, yan, merong ignore, may tao ka daw na i-ignore, ganyan. And then also, or vice versa tayo also parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito is, merong sitwasyon, sadali may marireceive ka raw eh. May marireceive ka, either a gift, tulong, pera, basta you were receiving something. Ang nakikita ko dito, may marireceive ka na galing ito sa kapamilya. Yun ang nakikita ka, or vice versa. Kung kanino man siya magagaling, pero may marireceive ka. Yun. And then also is, yung iba sa inyo, merong problema, meron ka kasing matatapos, parang meron kang inumpisahan o umpisahan na tatapusin mo na by this April or matatapos na siya by this April. Magkakaiba kayo. Iba dito, uumpisahan niya, di tatapusin niya rin hanggang April. O kaya yung iba naman sa inyo, inuumpisahan niya, then matatapos siya ng by April. May mga ganun. Ako nakikita. And then also, merong akong nakikita na may mga sitwasyon na hindi ka daw makapag-desisyon. Parang isip ka ng isip or parang may iniisip ka kasi hindi ka gaano makapag-desisyon na doon sa point na yun. Parang hindi mo siya, parang nai-stagnant kasi yung situation na yun. Hindi ko alam in what way. No? May nai-stagnant yung sitwasyon pero gusto mo siyang desisyonan or maybe gusto mo siyang aksyonan or maybe hando yung point na gusto mo siyang itama pero nai-stagnant siya. Kaya maaaring nandun sa point na because of the stagnant situation, nadidelay siya or madidelay siya, mga ganun. Pero there's a stagnant situation ako na nakikita sa iyo. No? And then also is, may tao na magiging dishonest sa'yo. Ako nakikita dito. Pwedeng ikaw rin ito or someone who's connected sa'yo kasi andito rin si family or meron din ako nakikita na 2 babae at 1 lalaki. Hindi ko alam kung sino sila. Pwedeng isa doon sa mga yon, magiging dishonest, no? And then also, may nakikita akong, hindi ko alam what, dental clinic. Kailangan na may magpapa-dental clinic ba, magpapa-check up, may kailangan bang, o baka bakit may mga pananakit ba na pwedeng maganap o mangyari, ganyan, or may mga dapat na bang ayusin, mga ganyan. Basta may dental clinic ako nakikita. Yun ang nakikita ko na parating sa iyo. Anak, baba ka muna.
May tao na hihingi sa'yo ng support or may hihingin sa sa'yo. Meron ako nakikita dito. Babae man siya o lalaki. May hihingin daw siya sa'yo. Parang ano siya, pera? Parang ganun. Or tulong. Dapat iwasan ni Virgo. Anak, alis kayo dyan. Hindi makaano si mami, makadiskarte. One-chan. Dapat iwasan ni Virgo. Tingnan natin. Dapat iwasan ni Virgo. Gumin na. Okay. Okay, puro sword ah. Dapat mo iwasan siguro overthinking. Ganyan. Overthinking, tapos iwasan mo daw yung malack of idea ka, malack of plano ka, ganyan, yung hindi mo muna pag-isipan, aralin, alamin, siyasatin, ang mga bagay o sitwasyon into your life, no? Ibig sabihin, mga ganun muna. Pag-isipan mo nang maigi, it means. And then also, iwasan mo din yung akuin yung responsibilidad ng ibang tao. Kumbaga, need din kasi ng 50-50 or maybe na doon sa point na wag lang masyadong labis, mga ganyan sitwasyon. Ganyan. Iwasan mo rin yung situation, syempre yung sarili mo din, no? Ingatan mo rin yung sarili mo dito. Yung mas stagnant ka o kaya yung hindi ka magkaroon ng awakening in some aspect of your life, ganyan. Yung ma-burnout, ma-anxiety, yung mga chaos, iwas ka na lang din doon. Yung hindi, kung kinakailangan mo rin kasi na magpahinga, wag mag-overthink, mag-rest, um, mag-relax, mag-recharge is needed din kasi dito sa situation mo. And then iwasan mo yung mga tao na masakit magsalita, yan, very defensive, or kung ikaw ito, hindi rin siya good, ganyan yung mga tao na magiging very paranoid or being you, a paranoid situation kasi may nakita ko ditong ganun, di ba? Yan, ma-paranoid ka sa mga sitwasyon na pwede maganap sa'yo or mga taong paranoid talaga, iwas ka sa kanila, no? Mga rude situation, mga hindi magagandang salita, ganyan, mga bastos, yung mga tao na paniniwalain kanila or mga sitwasyon na mapapaniwalain kanila na gano'n, pero mali naman, yung mga pagsisinungaling o sinungaling, yung ima-mind games ka ng sitwasyon or ng kung sino man yan. Or ikaw ito, no? Yan, iwas ka na lang. Basta palagi mo daw isipin yung you need to use your head when making a decision making, if this is right or wrong. Ganon. Pag-isipan mo munang maigi, ha? Tingnan natin ang iyong love. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung sino man itong love ni Virgo, please show me love. Kung ikaw is single, okay. Kung single ka, yes, meron ako nakikita sa'yo dito sa situation mo. Actually, dalawa to, no? Dalawa siya. Yung isa, biglaan mo siyang makikilala. Sa single lang to, ha? Biglaan mo siyang makikilala. Tapos, ang galing ko 7-7. Tapos, pareho pang pages. Isa, bigla mo makikilala. Yung isa, pwedeng kilala mo na. Yun. Pero, ang nakikita ko dito, mag-ingat ka. Isa sa kanila kasi hindi totoo eh. As in, hindi. Parang isa dito magbabait-baitan. Yun ang nakikita ko Pero ang sabi kasi dito, sa pagkakaintindi ko dito, wala dito sa dalawa na ito ang para sa'yo. Yun ang sabi.
Ibig sabihin, maging kayo man, hindi siya para sa'yo. Yun ang sabi. Pero nasa sa inyo pa rin yan, it's your choice, diba? Pwede naman niya i-reverse eh. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, kung kayo is nagkahiwalay, ito, nagkahiwalay na kasi doon yung panloloko, betrayal, manipulative, ganyan. Pagsisinungaling talaga, na babaero, lalakero, ganyan. Nagkaroon ng connection with someone. Actually, nagkaroon pa to ng paninimbang, no, yung situation na to. Pero, biglaan lang din yung nangyari, no, sa nakita ko dito. Nagkaroon naman ng pag-ayos, pero nag-move forward kasi yung isa sa inyo dito sa situation. At nagkakaroon ba ng action kung babalik siya? Wala akong action na nakikita sa kanya. Pero nahadon siya ngayon sa point of doubting. Nahadon siya sa point na yon. Nagkakaroon siya ng doubt. Nagkakaroon siya ng paninimbang or siguro baka nagkakaroon siya ng comparison nahadon sa point na yon. May lungkot na nararamdaman to ngayon. Kaya parang may tao lang din na nagkakaroon ng comfort, nagko-comfort sa kanya, parang nando sa point na yun. Or ikaw ito ha, vice versa. Kung kayo is may third party, alam nyo naman din siguro na. Alam nyo na may third party eh. Kumbaga nahandle lang mo yung point na pinipilit mo na lang din na maging okay yung situation kahit na nahandle yung puot, galit, yung lungkot. Kasi you need. Diba? Nagkakaroon na medyo dramatic situation kasi dito sa situation na to. Yan. Alam ko naman na kaya mo naman yan. Well, isa sa'yo pa rin yan, no? Yan. But you try to make it balance to. Kung nagsisinungaling, oo, kasi nga may third party, diba? Ganon. Kumbaga nahandun yung point na malungkot sa loob ka or vice versa, pero sa labas, pinapakita mo na you're okay, but still, lonely ka. Ganon. Dito sa nakikita ko pinipilit pa rin kayanin. May nasa sa ito. Vice versa, kung kayo is walang third party relationship sa situation, andun yung support to each other, sa nakikita ko. Ang hindi ko lang, but well, you need each other. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa inyo kasi is, siguro hindi ganun kayo ka-totally open sa isa't isa. Pwede kasi na sometimes ikaw or siya, they hiding feelings, no? Nandun sa point na yun. But you try to make it balance. Disconnection, mga biglaang sitwasyon lang, biglaang talking, biglaang text, kung magkalayo kayo, mga ganon. But nandun naman yung patient ng isa. Well, both of you, I think patient kayo sa isa't isa, no? You supporting each other. Tinipilit nyo talaga na magkaroon. Handa naman kasi yung strong will to each other, yung effort. Kumbaga, maaring matagal na rin kasi kayo nito, no, sa nakikita ko dito. Ang hindi ko lang maintindihan, siguro, may mga lungkot lang na pinagdadaanan yung isa. Hindi ko alam in what way, bakit may low energy ako nakikita dito. Either nalulungkot yung isa sa inyo, may pinagdadaan ng lungkot, or medyo emotional lang talaga siya, or pwedeng yung isa sa inyo is may sakit na nararamdaman. Kaya naglo-low yung energy na nakikita ko. Pwede rin sa trabaho or sa physical, pwedeng ganun. Kasi 'di ba may ill din tayong nakita dito. Pwedeng nandun sa point na yon. Tingnan natin ang iyong money. Inayos ko pero hindi naman siya naayos. Ano ba yan, ate? Kamusta po yung money ni Virgo? This April 1 to 15. Money ni Virgo. Please show me. Okay. Okay, pagdating sa money mo, kahit pa paano may dumarating, no, sa nakikita ko dito. Kumbaga nahandon din naman yung strategy mo, handon naman yung mga plano mo, kumbaga you're using your talino or yung karunungan mo talaga when it comes to handling. Kumbaga nakakaroon ka rin ngayon
ng mga bagong perspective in life, kumbaga pananaw sa kinabukasan. Yun nga lang, pagdating daw sa pera mo, hindi ko alam kung ikaw or someone who's connected sa'yo is nagiging pasaway pagdating sa pera. Pwedeng may taong hingi ng hingi, pwedeng may tao na nagiging pasaway, ganyan. Ako nakikita dito. Sa iba naman sa inyo, sana wag naman medyo pabaya kasi yung nakikita ko dito. No, medyo yung iba sa inyo medyo pabaya ata. Hindi naman kasi lahat, no. Yung iba dito is either may tao na pasaway na laging hingi ng hingi, kulit ng kulit, mga ganyan. O yung iba sa inyo is medyo pabaya ang nangyayari sa inyo, no, pagdating dito. Kaya ang naaano niyo lang is kakarampot. Kumbaga, karampot na nga lang yung kita nyo o kaya is yung ipon nyo, hindi pa madagdag-dagdagan kasi medyo pasaway. No, kaya ang nakikita ko dito, siguro magkaroon talaga kayo ng mga bagong strategy, mga bagong plano, at mga bagong pananaw sa kinabukasan is needed. Ganun naman ang technique dyan eh, no? Kasi sabi nga nila, di ba, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, napakaraming dahilan. Hindi mo naman kailangan mag-ipon ng napakarami bigla ng isang baksakan, di ba? Ano lang, parang sa Japan, parang dito sa Japan, di ba may meron kami mga Gohakyan Dama? Alam mo ba yung, alam mo, mahilig din kasi ako mag-ganon eh. Hindi ko ginagastos yun. O magkano lang yun ha? Ano lang yun? Parang 5 piso lang din yun dito sa Japan. Parang ganun lang, mag-Gohakyan Dama ka lang. Kung yung the best lang na ano mo, kasi pag naipon yun, dadami yun. Pero issue ano, basta strategy. Alam ko naman na mas strategy kayo, no, Virgo. Yung iba dito, yun nga, yung ano lang, magiging pasaway situation, no, yung iba, ganyan. Kung magsasucess siya, may mga hinihintay daw kayo pagdating sa pera. Hindi ko alam in what way, but you're waiting. No, nado sa point ngayon. Magnetic ka naman eh pagdating sa pera, Virgo. Napaka-magnetic mo when it comes to opportunities and pera. Kaya yung mga malaki man o maliit yung dumarating sa'yo because of your magnetic, siguro be grounded, tsaka be blessed. Kumbaga, i-digest mo o pahalagahan mo talaga yung small or big na dumarating sa'yo talaga. No? Kumbaga, paikutin mo siya or ng maigi. Basta, alam ko na magaling kayo when it comes to strategy, Virgo, no? Kasi matalino naman kayo. Arigato naman si God bless.